Lahat ng tao may hangganan, pero kakaunti lang ang nakakaabot sa antas nang hindi na naapektuhan ng pangungutya o pang-aasar. Kaya ngayong araw, haharap tayo sa mga lihim na nagbibigay ng matatag na kalooban. Marami ang mabilis mag-init ng ulo, pero hindi nila alam na may mas mataas na anyo ng lakas. At kung matutuhan ito, kayang baguhin ang buong daloy ng buhay. May mga sandaling ang katahimikan ang nagiging tunay na sagot sa mga taong sumusubok sa pasensya. Sa oras na hindi ka na natitinag, napapansin mong lumalawak ang pag-unawa mo sa sarili. At dito mo nauunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay nakaugat sa disiplina ng loob. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sinabi ng isang Stoic na ang kalooban ng tao ay nagiging malaya kapag hindi na siya alipin ng pansamantalang emosyon. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kakayahang manatiling buo sa harap ng anumang provocation. Kapag tahimik ang loob, nagiging malinaw ang bawat kilos at hindi ka na basta-basta nagugulo ng salitang walang saysay. Nagiging parang matatag na pader ang kalooban at wala nang nakakapasok na pang-uudyok. Dito nabubuo ang panibagong tapang na nakabatay sa karunungan, hindi sa pagdadala ng galit. Sa huli, nauunawaan mong ang hindi pagiging marupok sa emosyon ay hindi kawalan ng damdamin, kundi pag-angat sa mas mataas na pagkilala sa sarili. Pinipili mong maging matatag kaysa maging pabigla-bigla. At dito nagsisimula ang uri ng kapayapaang matagal mo ng karapat-dapat maranasan. Number 1. Kakayahang bantayan ang galaw ng sariling emosyon bago ito tuluyang sumabog. May mga sandaling may biglang kirot sa loob na parang senyales ng paparating na unos sa damdamin. Sa ganitong pagkakataon, nagiging mahalaga ang pagkuha ng sandali para pakalmahin ang isipan. Nakakamit ang lakas kapag hindi agad sumusuko sa unang bugso ng init ng ulo. Kapag mas inuuna ang paghinahon, lumalawak ang pananaw sa sitwasyon. At dito nagiging malinaw kung paano pipiliin ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Sa tuwing may hamon na papalapit, nagiging kapaki-pakinabang ang pag-obserba sa bawat reaksyon na tumutubo sa loob. Mas madaling makita kung ano ang mula sa pagkapagod at ano ang mula sa tunay na hangarin ng puso. Hindi ka agad naapektuhan ng tono o anyo ng salita ng ibang tao. Nagkakaroon ka ng kakayahang suriin kung may saysay bang pasanin ang emosyon o bitawan ito. At mula rito, nabubuo ang tibay na hindi basta nauuga. May isang Stoic na nagsabi na ang tao ay nagugulo hindi ng pangyayari, kundi ng kahulugan na ibinibigay niya rito. Kapag natutunan mong pigilin ang unang pag-alo ng damdamin, nagiging mas magaan ang bawat dalang emosyon. Naiiwasan ang mabilis na pagsuko sa galit na walang patutunguhan, mas nagiging matalim ang paghatol at mas malinaw ang dahilan ng bawat tugon, at ang kapayapaan ay unti-unting nagiging tahanan ng iyong isipan. Kapag may provocation na lumalapit, natututo kang magbigay ng ilang sandali upang ituon ang sarili sa paghinga. Ito ang sandaling naglalayo sa iyo mula sa pabigla-biglang tugon. Mula sa maikling paghintong ito, sumisibol ang mas makatuwirang pagkilos. Hindi ka na basta natatangay ng tono ng ibang tao at dahan-dahang lumalakas ang kontrol mo sa sarili mong mundo. Habang lumalalim ang kakayahang bantayan ng emosyon, mas napapansin mong hindi ka na madaling magulo ng panlabas na ingay. Nagiging matatag ang loob dahil pinipili mong hindi patulan ang bawat salitang walang ambag sa iyong paglago. Mas malinaw kung alin ang dapat bitawan at alin ang dapat pagtuunan ng lakas. At unti-unting lumilitaw ang katahimikang matagal mong hinahanap. Ito ang uri ng pagkontrol na nagbibigay lakas na hindi kayang sirain ng kaninuman. Number 2. Paglinang ng malawak na pag-unawa sa intensyon ng ibang tao bago maglabas ng reaksyon. May mga taong nagsasalita ng may tigas ng boses, ngunit hindi naman masama ang nais iparating. Sa ganitong sandali, nagiging mahalaga ang pag-aaral ng tunay na intensyon bago ka kumilos. Mas lumalawak ang pangunawa kapag hindi agad umaasa sa unang dating ng salita. Nabibigyan mo ng puwang ang sarili na makita ang likod ng kilos at hindi lamang ang anyo nito. At dito nagsisimula ang pag-iwas sa galit na hindi naman dapat ibinibigay. Kapag mas pinalawak mo ang pag-unawa, mas nababawasan ng tensyon sa loob. Hindi ka na basta natatamaan ng tono ng ibang tao.
Nakikita mo na ang ilang taong matigas magsalita ay maaring pagod lamang o may dinadalang bigat. Hindi mo na agad ikinakabit sa sarili ang bawat salitang lumalabas sa bibig nila at nagiging mas madali ang pagpili ng kalmadong tugon. Isang stoic ang nagsabi na ang taong marunong umunawa ay hindi basta nabubuwag ng mga salita. Kapag ganito na ang pananaw, nagiging mas mapili ka sa kung anong bigat ang dapat mong pasanin. Mas naging malinaw kung sino ang may intensyong makasakit at sino ang hindi. Mas nabibigyan ng espasyo ang mahinahong pag-iisip at nagiging mas matatag ang pundasyon ng iyong kalooban. Sa bawat pagharap mo sa tao, nagkakaroon ka ng kakayahang kilatisin ang puso bago ang kilos. Hindi mo na hinuhusgahan agad ang isang sitwasyon base lamang sa unang impresyon. Mas binibigyang halaga mo ang konteksto kaysa sa ingay ng emosyon. Nauunawaan mo na ang bawat tao ay may sariling laban na hindi mo nakikita. Kaya nagiging mas magaan ang pakikitungo mo sa kanila. Habang lumalawak ang pag-unawa mo sa intensyon ng iba, mas napapansin mong hindi ka na madaling magulo. Ang mga dating nakakainis ay nagiging normal na bahagi na lamang ng daloy ng araw. Mas pinipili mo ang kapayapaan kaysa sa mabilis na pagputok ng damdamin. Mas nauunawaan mo na hindi lahat ng salitang mabigat ay dapat panghawakan. At dito unti-unting lumilitaw ang katahimikan na nagbibigay lakas sa iyong pagkatao. Number 3. Pagtutok sa kung ano lamang ang kaya mong kontrolin sa bawat sitwasyon. May mga bagay na dumaraan sa araw mo na hindi mo kayang baguhin kahit anong pilit ang gawin mo. Sa ganitong mga sandali, nagiging mahalaga ang pagtuon sa mga kilos na nasa loob ng iyong kapangyarihan. Mas napapawi ang inis kapag nalalaman mong hindi mo kailangang sagutin ang bawat provocation. Natitira lamang ang mga bagay na may tunay na saysay sa iyong pag-unlad. At dito, nagiging mas magaan ang pagdaloy ng iyong isip. Kapag mas naunawaan mo ang hangganan ng iyong kontrol, mas lumilinaw kung alin ang dapat tanggapin at alin ang dapat aksyonan. Hindi ka na nauubos sa pag-aayos ng ugali ng ibang tao. Natututuhan mong ituon ang lakas sa sariling pag-iisip at pagkilos. Mas nagiging tahimik ang loob dahil wala kang inaasahang imposible sa kapaligiran. At dahan-dahang nawawala ang pagkapikon sa mga bagay na wala namang direksyon. Isang stoic ang nagsabi na ang kapangyarihan ng tao ay nakasalalay lamang sa kanyang sariling hakbang. Kapag ganito na ang pananaw, hindi ka na basta natitinag ng ugali at salita ng iba. Mas nagiging malinaw ang landas na dapat mong lakaran. Hindi mo na isinisingit ang sarili sa mga problema na hindi mo naman tungkulin. At lumalakas ang kakayahan mong manatiling kalmado kahit nagkakagulo ang paligid. Sa bawat hamon, natututuhan mong magtanong sa sarili kung ito ba ay nasa loob ng iyong kontrol o hindi. Kapag malinaw ang sagot, mas madali ang pagpili ng tamang tugon. Hindi mo na sinasayang ang oras sa pagdedesisyon na walang saysay. Mas nagiging disiplinado ang iyong emosyon dahil hindi ka na naghihintay ng pagbabago mula sa ibang tao. At ang iyong kapayapaan ay hindi na basta nabubuwal. Habang lumalalim ang pagkaunawa mo sa prinsipyong ito, mas napapansin mong bumababa ang dalas ng pagkainit ng ulo. Ang dating nakakapagpagalit ay nagiging karaniwang ingay na lamang sa paligid. Ang lakas mo ay napupunta na sa mas makabuluhang bagay na may tunay na ambag sa buhay mo. Mas lumilinaw ang direksyon at mas nagiging payapa ang kalooban. Ito ang uri ng kontrol na tunay na nagbibigay kalayaan mula sa pagkapikon. Number 4. Pagpili ng katahimikan bilang unang sagot sa anumang provocation. Sa bawat sitwasyong may nagtutulak sa iyo, para magalit may kapangyarihan kang manatiling tahimik. Hindi ito kawalan ng tapang, kundi paghahanda upang hindi ka lamunin ng bugso ng emosyon. Nagiging sandalan ang katahimikan sa panahon na magulo ang paligid. Mas nakakapag-isip ka ng malinaw kapag hindi ka agad bumibigay sa galit. At dito nagsisimula ang tunay na lakas na hindi nakabase sa sigaw. Kapag pinili mo ang katahimikan, nagkakaroon ka ng pagitan sa sarili at sa provocation. Dito mo nakikita ang buong larawan ng sitwasyon. Mas nagiging malinaw kung ano ang dapat mong sagutin at ano ang dapat mong palipasin. Hindi ka na natatangay ng tono ng ibang tao. At mas napapangalagaan mo ang iyong kapayapaan. May isang stoic na nagsabi na ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot, kundi ang pinakamatalinong tugon sa maling panahon. Sa ganitong pananaw, nagiging mas mapili ka kung kailan ka magsasalita. Hindi mo na itinataya ang iyong lakas sa bawat maliit na bagay.
mas lumalabas ang tunay mong paghatol dahil hindi ito nadadagdagan ng init ng damdamin at nagiging mas matatag ang iyong presensya sa kahit anong sitwasyon. Kapag may taong nagpapainit ng ulo mo na gagawa mong maghintay bago kumilos, ito ang sandali na nagbibigay ng malinaw na pag-iisip sa gitna ng ingay. Hindi ka na basta sumusunod sa daloy ng emosyon, mas nagiging makatuwiran ang bawat tugon na ibinibigay mo at mas nagiging mabisa ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Habang nasasanay ka sa kapangyarihan ng katahimikan, mas napapansin mong hindi ka na madaling magulo. Ang dating ikinaiinis mo ay nagiging bahagi na lamang ng mundong hindi mo kailangang kontrolin. Mas napipili mo ang kapayapaan kaysa sagot na puno ng galit. Mas ramdam mo ang tibay ng loob na hindi nakasalalay sa pagpanig sa emosyon. Ito ang katahimikang nagbibigay sa iyo ng lakas na hindi kayang buwagin ng kahit sino. Number 5, kasanayang sukatin ang tunay na intensyon ng isang tao bago magbigay ng reaksyon. Maraming gulo ang nagmumula sa mabilis na pag-apaw ng emosyon. Kapag nauuna ang damdamin kaysa pag-unawa, nawawala ang malinaw na pananaw. Sa landas ng mga Stoic, mahalaga ang paglikha ng puwang sa pagitan ng narinig at ng magiging tugon. Doon nasusukat ang lakas ng pag-iisip at disiplina ng sarili. Doon hinuhubog ang katahimikang nagbibigay linaw sa bawat kilos. Kapag sinanay mong kilalanin muna ang intensyon sa likod ng kilos ng ibang tao, lumalalim ang pag-unawa. Hindi ka agad natatangay ng tono o galaw ng sitwasyon. Mas nakikita mo ang kabuuan ng pangyayari. Imbes na isang bahagi lamang, mas nagiging matatag ang paghusga sa bawat hakbang. Mas bumababa ang posibilidad na madala ka ng init ng loob. Sa ganitong paraan, humihina ang kapangyarihan ng impulsive na reaksyon. Napapalitan ito ng mahinahong pag-iisip na may timbang at direksyon. Hindi sumasabog ang damdamin sa maliliit na bagay. Tumataas ang kalidad ng iyong pakikitungo sa ibang tao. Tumitibay ang panloob na pundasyon na nagpapakalma sa bawat sitwasyon. Habang pinapraktis mo ang ganitong uri ng pag-unawa, lumalayo ka sa maling pagdududa. Mas umaasa ka sa malinaw na obserbasyon kaysa haka-haka. Mas gumagaan ang bawat usapan at bawat ugnayan. Mas nagiging bukas ang isip sa mga posibilidad. Mas nagiging magaan ang hakbang kahit nasa gitna ng presyon. Sa dulo, ang taong marunong sukatin ang intensyon bago kumilos ay nagiging matibay sa loob. Hindi madaling mauga ng puot o galit. Hindi basta nagugulo ng maliliit na aberya. Nananatili siyang kalmado kahit magulo ang paligid. At nagiging halimbawa siya ng lakas na hindi kailanman sumasabog ng walang dahilan. Number 6, kakayahang panatilihin ang sariling kapayapaan kahit magulong kumikilos ang iba. May mga sandaling nagdadala ang tao ng bagyong hindi mo naman pinagmulan. Kapag pinakialaman mo ang galaw nila, nawawala ang linaw ng isip mo. Mas mainam ang manatiling nakasentro kaysa sumabay sa sigla ng kaguluhan. Sa ganitong pagpapasya, nagiging matatag ang loob sa gitna ng ingay. Dito umuusbong ang kapangyarihang hindi basta nababali ng kilos ng kapaligiran kapag pinili mong hindi dalhin sa dibdib ang pag-ugali ng iba. Humihina ang bigat na pumipigil sa kapayapaan mo. Lumalawak ang espasyo kung saan nakakagalaw ang kaisipang may direksyon. Nagiging banayad ang ritmo ng bawat paghinga. Nauuna ang malinaw na pagtingin kaysa bugso ng damdamin. Nananatiling matino ang pasya kahit malakas ang alingaw-ngaw ng kaguluhan. May mga taong naglalabas ng init dahil hindi nila alam ang tahimik na paraan ng pagharap sa sarili. Hindi mo kailangang saluhin ang alingaw-ngaw ng kanilang emosyon. Mas makabubuti ang manatili sa layuning hindi nagigiba ng lakas mula sa labas. Mas nagiging simple ang paligid kapag hindi mo inaangkin ang bigat ng ibang kalooban. Mas nagiging payapa ang paglalakad kapag malinaw ang hangganang nagtatanggol sa loob mo. Habang pinapraktis mo ang ganitong uri ng paninindigan, lumalalim ang pag-unawa sa tunay na kapayapaan. Nauna ang timbang na pagdedesisyon kaysa padalos-dalos na reaksyon. Nabubuo ang katahimikang hindi umaasa sa kilos ng sinuman. Umaangat ang kalidad ng bawat pakikitungo dahil hindi ka madaling mahila ng tensyon. Nagiging magaan ang araw dahil hindi ka lumulubog sa gulong, hindi mo naman pagmamayari. Sa pagdating ng ganitong antas ng lakas, nagiging matatag ang loob sa anumang uri ng ingay. Hindi ka basta nauuga ng salita na walang timbang. Hindi ka natitinag ng kilos na puno ng pagkalito.
Hindi ka nauubos ng pakikitungong may dalang bagyo at hindi ka madaling mapikon dahil malinaw sa iyo kung aling gulo ang dapat iwasan at aling kapayapaan ang dapat panatilihin. Number 7. Lakas na manatiling kalmado habang ang paligid ay mabilis nawawala sa ayos. Kapag nagsisimulang magulo ang paligid, mas madaling bumilis ang tibok ng damdamin. Maraming sitwasyon ang biglang tumataas ang tensyon kahit walang mabigat na dahilan. Maraming taong nagdadala ng sariling problema at idinidikit nila ito sa iyo. Maraming kilos ang hindi mo kontrolado at kadalasang nakakainis kung hindi ka handa. Maraming pagkakataong napapahinto ka dahil sumusobra ang enerhiya ng paligid. Sa gitna ng ganitong takbo, lumalabas ang tunay na bigat ng pagiging kalmado. Hindi ito pag-iwas, kundi kakayahang hindi agad sumabay sa init ng eksena. Hindi ka agad bumabagsak sa unang emosyon na dumaan. Hindi ka natatangay ng takot o galit na galing sa ibang tao. Hindi ka rin basta nakokontrol ng sitwasyong dumadating ng hindi mo gusto. Kapag may lakas kang huminto sandali, mas malinaw mong nababasa ang pangyayari. Mas nauunawaan mo kung sino ang nagdadala ng gulo at sino ang nadadala lang. Mas nakikita mo kung alin ang dapat layuan at alin ang dapat harapin. Mas nababantayan mo ang tono ng sarili mong isip, mas napuprotektahan mo ang kapayapaan ng kalooban. Sa ganitong antas ng pag-iisip, hindi ka na basta nakikisabay sa labas. May sarili kang ritmo na hindi sinisira ng sigaw ng iba. May sariling direksyon na hindi inuusog ng kapangyarihan ng emosyon. May espasyong hindi naabot ng padalos-dalos na pahayag. May bigat kang hindi basta nauuga ng mabilis na galaw. Kapag kaya mong maging kalmado habang nagkakandara pa ang paligid, lumalawak ang sarili mong lakas. Mas nagiging buo ang bawat hakbang. Mas nagiging malinaw ang bawat salita. Mas nagiging matatag ang bawat pasya. Mas nagiging ikaw ang may hawak sa loob mo. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng papuri, kundi sa lalim ng pag-unawa mo sa sarili. Kung ano ang kaya mong kontrolin, iyon ang dapat mong pagtuunan ng buong lakas at tapang. May mga araw na tila hindi kumikilos ang mundo ayon sa iyong kagustuhan. Ngunit dito sinusukat ang isang tao kung paano siya mananatiling matatag at payapa sa gitna ng unos. Ito ang landas ng mga Stoic na nagtataglay ng panloob na kapayapaan anuman ang mangyari. Kung nakatulong sa iyo ang mga aral na ito, dalhin mo ito sa iyong pang-araw-araw na laban. Huwag mo lamang itong pakinggan kundi isabuhay mo. Dahil ang karunungan ay walang saysay kung hindi ito ginagamit. Ikaw ang gagawa ng pagbabago, hindi ang mundo sa paligid mo. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Dahil ang pag-unlad ay hindi nag-iisa kundi nagiging mas makapangyarihan kapag ibinabahagi. At sa bawat taong natutulungan mo, mas lalo mong pinatitibay ang sarili mong layunin. Kaya bago mo isara ang video na ito, bitbitin mo sana ang paalala na laging inuulit ng mga pantas. Ang pinakamalaking tagumpay ay ang mapagtagumpayan mo ang sarili mo. At sa araw-araw na lumilipas, ikaw ay may pagkakataon na maging mas mabuti kaysa kahapon.